Hello guys, welcome back to my channel, Simply CM, and thank you for being here. May share ako sa inyong story guys, sobrang parang personal siya, ganyan, pero i-share ko sa inyo. Ito yung nangyari guys, 3 weeks ago, nagpa-doktor ako. And alam mo yung feeling na parang chill-chill ka lang cause you thought, wala lang, ganyan. Punta akong doktor kasi I noticed na yung kuko ko may ganito. Kita ba? Yan, there. Kita nyo may line siya. And, na-notice ko to nung nakabalik na kami dito from the Philippines kasi one of my videos, nakita ko, ano ba tong line na nasa video? I thought it was just some dirt. Kasi hindi naman talaga ako ganun talaga, tinitin, ganyan. But anyway, when I saw it, I was like, okay, this is weird. Pero there must be an explanation. Bakit may ganito? So, ginugol ko siya guys. Ano yung mga nakikita ko doon? Alam niyo parang melanoma, cancer, ganyan. Oh my God. Alam niyo parang sa Bisaya pa ba, nahugno akong kalibutan. It's because, parang feeling ko 35 years old lang ako. For some, that's old. Pero for me, I still think na parang ang bata ako pa magkaroon ng ganyan. But then the good thing is, nandito ako sa Denmark, and dito sa Denmark, libre lahat. So, magpo-focus, if ever may sakit talaga ako, magpo-focus na lang talaga ako sa pagpapagaling. And hindi ko siya shinare sa family ko because I don't wanna burden them na, alam niyo yung parang, they are so far away from me. Nandito ako, nandun sila, wala naman talaga, mamumroblema lang sila, masasad lang sila, but then they can't really do much. Ganon kasi nga ang layo ko, andito ako. So, parang iniisip ko doon, parang baka wala lang, ganyan. So, yun, yung advice ko sa inyo guys, pag may nakita kayong kakaiba sa inyong mga kuko, apparently, kailangan ninyong magpunta sa doktor. Just to make sure. So, ang nangyari, parang naghumpara ako, parang wala lang siguro to. Pero syempre, kinakabahan ka. Alam mo naman, pag nag-google ka ganyan, tapos yun yung makikita mo, nagiyak-iyak na, oh my God. Tapos naisip ko na, ano bang ginawa ko sa buhay ko sa 35 years? Nagawa ko ba yung mga dapat kong gawin? Paano kung machogi ako? Ganyan. Alam niyo yung parang, ang dami nang iniisip. So, nagpunta kaming doktor. Tapos may din ako, may mole. Sa Bisaya, aum. Hindi ko siya masabi talaga. But anyway, may mole din ako na parang I noticed na medyo lumalaki siya dito sa sa leg ko. So I was like, okay, then I get to issue. Ito, yan, para obvious. Yan. And then yung mole ko na-notice ko nga lumaki along for years na. Dati parang dot lang siya, tapos medyo lumaki na siya. So, pa-doktor kami, nung nakita ng doktor, ng parang family doctor namin, he said that he's not so worried with the mole, pero worried siya dito because it could be a sign of skin cancer. Ganyan. So, yung nangyari is nirefer niya ako sa skin doctor, skin specialist, ganyan. And normally, pag marirefer ka sa mga ganun, pag hindi siya life-threatening, yung waiting time is sobrang long. As in, others has to wait 3 months, 4 months, 6 months, ganyan. Ang sa akin, for example, this week, the next week, punta na agad. So, niisip ko talaga, oh my God, then this must be something serious, ganyan. So, medyo takot, ganyan. Nung nagpunta na ako doon, yung skin doctor naman ang sabi na parang, apparently these things, pakita ko na naman sa inyo para pag kayo may mga ganyan-ganyan, is kailangang magpunta ng doktor. But anyway, sabi ng doctor daw, yung mga Asian, African, brown skin people, black skin people, is mga prone daw sa mga ganito. Nung tinignan niya sa akin, sabi niya na parang microscope niya, ganyan. Sabi niya, hindi naman daw siya worried about this. Kasi nga, it's normal lang daw.
para sa mga Asian or ganyan na may mga ganito. But then, magiging worry lang daw siya if this line is, alam nyo, parang mas mag-thick or parang mas mag-black siya, ganyan. Pero this time daw, she said, nothing to worry. I'm safe, ganyan. Pero, so ako naman, hi, thanks God, mabubuhay pa ako ng matagal, ganyan. And then, ano na bang next na nangyari? Tapos sinabi ko na, oh, may issue din ako na parang yung mole ko nga lumalaki, ganyan. Nung tiningnan, sabi niya, okay, ibabiopsy natin to, and then we're gonna have it lab test and see nga if cancer or not cancer, ganyan. Ay, alam niyo, nginig na naman ako na parang, my God, ano ba nangyayari, ganyan, bakit? So anyway, takot ako sa mga karayom, ganyan. Ewan ko ba nung iba na parang carry lang nila, pero ako nung nakita ko na parang, oh, don't worry, may anesthesia naman, pero yung mind mo, knowing na parang i-scrape yung skin, nag-iyak ako dun. Ay, oh, naiyak ako no, pero bahala na. Alam niyo yung, pero nandun din si Martin, ganyan, support. Tapos kinuha, tapos sabi, medyo malaki din yung kinuha, guys. But anyway, tapos after nun, ini-stitch. Yeah, nag-stitch pag, ano pang Tagalog nun? Tinahi. Oo, tinahi, ganyan. Tapos sinabihan ako na, after 12 days, I have to go back there to remove the stitches. Tapos, makukuha na din yung result. Pero guys, today, sobrang saya ko kasi, ano lang, may app kasi dito na parang machi-check mo din yung parang about health history mo, yung anong, it's called Minsunhel, like my health, ganyan, in English. So, chinay ko, baka naman nandun na yung parang result kasi I remember na parang nabasa ko din doon yung parang nung nag-corona test ako, ganyan. Nung tiningnan ko, guys, andun na yung result at it's not cancer, walang cancer, safe ako. So, I'm just so happy. Alam niyo, parang maiiyak ka sa happiness na parang, my God, no, parang naiiyak na naman ako. Parang alam niyo yung parang weeks na parang, 2 weeks na ba? O mga 2 weeks na parang hindi ako nakakatulog ng maayos kasi nga iniisip mo na baka, my God, baka nga may sakit ako, tapos alam mo yun, madami din ako mga responsibility, ganyan, and I'm only 35. Tapos gusto ko, alam mo yung, medyo longer yung life kasi nga, sa tingin ko, ang dami ko pang gusto experience, ang dami ko pang gusto ma-achieve. Yung alam niyo yung kaba, na takot, na parang, I hope hindi. And I'm so thankful na hindi, guys, na normal lang siya. Yeah, yun, ang drama. But anyway, I'm so thankful na normal siya and, pag may mga ganito talagang sitwasyon, no, you appreciate your life more, na parang, okay, this time, I'm really gonna, do the things na gusto kong gawin, na pag may mag-invite sa akin to go out, I will go out, ganyan, i-experience ko lahat. Hindi naman yung mga lahat na, I mean, in the good side naman ng mga experience. So, yun. So, ang advice ko sa inyo, guys, pag may napansin kayo sa katawan ninyo na medyo kakaiba, na medyo may changes, ganyan, it's your body telling you na something is going on. So, mas maano talaga, it's better to really go to the doctor instead of, mag-ano ka lang, guess na, okay, maybe hindi, maybe ganyan. So, for the peace of mind din, kailangan talaga, so ngayon kayo, tingnan nyo mga kuko nyo dyan, if may mga line ba na ganito, ganyan ko para klaro sa inyo. Yan, pag may mga ganyan, magpa-doktor kayo, guys. I know sa Pilipinas, hindi libre yung doktor, pero gawan yun ng paraan. Marami naman sigurong alam niyo yun, mag-aas ng help, ganyan na pwedeng makatulong. So yun, I'm so happy at last.
makakatulog na ako ng mahimbing, and tomorrow, grabe. Alam niyo parang hindi, I have to say, hindi ako ganun ka-religious talaga. I mean, I believe in God, I'm Catholic, ganyan, pero hindi ako ganun ka-religious. Pero this time, wala ka talagang ibang kakapitan. Pag may mga problema ganito, it's beyond your control. Ano ka talaga? Doon ka na lang talaga sa taas, kay God.